Bakit? Shoes? Ay, ang ganda. Yan, salamat ko. Oh. Ganda amit ko at yan. Oh. Ganda amit. Oo nga, magandang damit, no? Hello guys! Good afternoon po sa inyo lahat. I'm sorry I'm late for 1 hour lang po. So, eto na. This is it. So, makapagturo tayo sa wakas about sa geometry, guys. Dapat sana mga alauna ng hapon, kaya alam, may inutusan kasi ako ng nanay ko. Yeah, busy. Pasensya na. Okay, sige, mag-comment na kayo. Sige. Sa mga mga grade 9, so alam nyo. Kaya lang po ang conic section, Jason Diaz. Wala pa akong freakle Jason Diaz. Baka sa susunod na lang po. Eto, buhay pa, post na Christian, charot lang. Dami kasing ginagawa, kaya ganun Teaching geometry in TikTok like streaming, okay? For the first time, geometry, sige, mag-comment po kayo. Conic section, wala pa akong libro about sa mga freakle, Sige, susubukan ko baka sa susunod na lang, Jason Diaz, okay? Ano may pinag-aaralan sa freakle? Hindi pa ako nakaranas doon, hindi naman kasi akong STEM student, kaya gano'n. Ang init, gusto ko muna yung electric fan. Okay, game na tayo. Wala ba nagko-comment dyan? Nasa 40 viewers lang po. Are you familiar po kayo sa ang i-discuss natin for today is all about is inscribed angle and intercepted arc. Para yan sa mga grade 9 student or grade 10 in something, baka sa general math, baka mayroon yan, baka lang. Hindi pa ako sigurado yan. As of for now, kasi hindi namin inaral yung mga ganyan. Kasi ang naalala ko kasi, inaral ko ng geometry is a word problem pa. May area of the circle, watcha-watcha. Ewan ko, di ko alam. Area of cylinder. Eto, hindi namin pinag-aralan niya kasi parang may kulang kasi pagtuturo ng teacher namin. Kaya gano'n. Okay, sige, mag-comment lang guys. Kumusta talaga yung yung sa Undas in 2 days? Nabore lang. Ako, nabore lang talaga ako ng dalawang araw na kasi hindi ako lumalabas, kaya ganun. Wala na ba? 87 viewers dyan? Sige, manood lang ako kayo na manood. 107, okay na po to. Wait lang. Okay, 87. Jan, hello. Shout out po sa mga nag-view dyan, Maraming salamat. Christian was posted. Sige. Okay, teaching geometry lang po. Yun lang. Ang i-discuss natin is all about inscribed angle and intercepted arc. 2 pounds ago, Dapley export. Ganda ng pangalan, Ano na? Proof of cash po ang next. Nakalimutan ko, pipi. Hindi namin pinag-aaralan nung nag-accounting ako. Proof of cash. Financial accounting yata siguro yung pipi. Sensya na. Titinan ko sana. Proof of cash. Sige na, pagbigay natin si Pip. Baka magalit yan. Wait lang. Proof of cash. Sige, proof of cash daw. Pero hindi pa ako sigurado na hindi na namin pinag-aralan yun. Financial accounting reporting yata ito, Pip Medyo pinapapawisan ako. Char lang daw. Hindi, charot lang. Shout out po kay Team Ratbo. Hi Ratbo, shout out sa iyo Ratbo kung nanonood ka man. Wag na po sige. Pagdalaw. Hindi na kasi pinag-aralan ng proof of cash. Kaya nga proof Pakita lang. Tip. Teka, wait na. Okay. Magpapasko na Yes po, nag-stop na po ako ng 2019. Ito yung po yung information, pakibasa na lang po. Yan. Sa mga nagtatanong about sa course ko, ayan, BSI po ako dati nung second year.
Nawala kasi ang trabaho ng kapatid ko nung kasagsagan ng pandemya. Kaya nag-stop na po ako. Grabe ka naman, Pete. Hirap itong basahin Iyolo, hello po ate. Iyo na lang for short. Hirap eh. Ewan ko lang John Paul Montoya kasi kailangan talaga pag college ka, may pera ka. Interview po. Sige, interview MJ. Buti na buhay ka MJ. Wait lang. Ano yung interview mo sa akin MJ? Nag-stop na po ako nung 2019 Ito, 2019 po ako nag-stop. Pakibasa na ng information. Hello po sir po. Good afternoon po. Accountancy professor po kayo o CPA po kayo? Hello po may nagtanong Sir Paul. Bye-bye ito. Bye-bye yung pamangkin Bye-bye King. Nawala. Nagbabay doon yung pamangkin ko kasi may pupuntahan. Kaya ganun. Sir Paul, may nagtanong daw si Pip. Proof of cash daw, sir. Ikaw na lang po magpaliwanag. Kung accountancy instructor po kayo, ipaliwanag mo lang daw po yung proof of cash. Hindi namin pinag-aralan yun, sir. Pasensya na. Kami, financial accounting reporting. Ang grade ko doon, nasa 2.50 po ako, sir. Pero nakapasa, kaya ganun. Pasensya na. Pasang awa ko sa sa financial accounting reporting. Bahipit ang proof namin, si Payday na nagtuturo. Proof of cash. Ay, ang labo. Nasa bank reconcile pala ang proof of cash. Wait lang po. Ang labo eh. Ito po, Sir Pete. Proof of cash po to. Ayan. So, pumunta ka po sa YouTube channel ni sino ba to? Hindi ko alam kung sino nasa YouTube po to. So, ito po yung proof of cash nakalagay. Nasa, nasa bank record sign ko. Proof of cash. Kasi pag proof, papatanay na, papakita mo yung pera. Kaya nga proof of cash kaya gano'n. So, balance per book. September 29.1.9 million. Sana all may million, kaya gano'n. So, para papakita mo proof of cash, yun lang. Parang naka-record lang, Pip. Naka-record lang yung nakalagay ng cash. Kasi naka-record lang naman, di ba? Kaya proof of cash. Hindi pa ako nakaranas sa State University, pero naalala ko, nag-entrance exam po ako John Paul Montoya sa PUPB niya, pero waiting list ako. So sayang naman yung pinang-enroll ko sa San Pedro Laguna din ako nag-enroll in private school. Pero nag-waiting list din ako sa PUPB niyan. Hindi ko na tinuloy, kaya ganun. Start na tayo, guys. Init. Ate, yung circle po sa grade 10 quiz po namin kuha. Sige po. Circle. Pero pasok na pasok po. Inscribed angle and intercept arc. Honey. Inscribed angle ang i-discuss natin for today and intercepted arc. Okay. Wow, thank you po iyon sa 2.k heart react. Palapakan for me. Palapakan sa iyo. Ay, palapakan naman kung sino po yung nagtatap na heart react. Lucky T. Ano ba yan? Lucky T. Shout out sa iyo, Lucky. Lucky. Shout out. Lucky. Ingat ka man. Tapalapakan natin si Lucky. Nako, si Apredada, parang nakita ko na to. Nakita ko na sa personalya. Gwapo yan eh. Charot lang. Okay, topic for today, Apredada, is all about inscribed angle and intercepted arc. Okay? Sa geometry po yan, Apredada. BS Accountancy po, Crazy. Ito po, information. Bakit?
guys. Ito sa lako na. Bisa accountant si second year pa. Pakibasa ng information ha. Init. Saglit lang. Gulong-gulong yata buhok ko ah. Wait lang. Shoutout po kay Ian. Shoutout. Go po. Sige, go po. Kaya tamang-tama po to. So, bago ko muna i-discuss, so, kailangan familiar po kayo about sa parts of the circle. Mahalagang mahalag yan, honey. Hindi naman po, Anton. Pagkasabi nga may pagkamalang kasi ako Japanese, hindi naman ako Japanese. I am the pure Filipino, kaya gano'n. Crazy. Ano, senpai? Parang bastos ata yun ah. Oy, patay ka dyan, senpai. Huwag ka lang magkalat. Yan na natin. Hindi naman porke singkit, Chinese na. Hindi naman. Kasi ang tatay ko, parang mata, yung kamukha kasi mata ng tatay ko. Kaya ganun. Start na daw. Sige, start na daw. Sige, sige. So, bago ko man i-discuss to, shout out kay Kel Angela. Hello kay Angela. Uy, agad na naman yung nyaso. Oh, sige. Okay, shout out po kay Kel Angela. Hello kay Angela. Agaw na daw, nagagat ka sa apritada. Tayo. So, bago ko may discuss to, kailangan familiar po kayo do sa part of the circle. Okay? Paano? So, kuha ko yung pambilog kasi hindi ko may perfect kaya ganun. Sa bagay guys, kung meron kayong para siyang compass, tawag doon, pwede kayong maggumawa ng parang bilog. Eto, mas maganda ito na lang kasi tatapalan naman kaya ganun. Babakatin lang naman kaya ganun. Start na tayo. So, takip ng garapan ang gagamitin natin. Ang hirap kasi maghanap ng compass, baka mabutas yung whiteboard ko kaya ganun. Ayoko, kailangan ingat-ingatan ko yung whiteboard kaya ganun. Okay na po, start na tayo. Okay, tara, perfect circle na. O sige, wag lang yung mga hihirap ha. Ay, alam ko naman, di naman ako kasing magaling doon sa mga analytical skills. Wag lang yung mga hihirap ha. Baka in charge pinag-uusapan mo, siyam na kumpal. So ba mo kay isang susi. Sige, start na tayo. So, pamilya po kayo about sa parts of the circle. Sige, para ma-discuss ko na po yun ng nakarang live streaming. May nagtanong sa akin, ano ba talaga ang itsura ng circle? Ano yung itsura ng circle, guys? Sige, mag-comment ka. Huwag lang yung mahirap. Hindi ko pa isusod yan. At ako po, hindi po ako masyado expert. Po ako, math lover po ako. At hindi po enthusiast. Kaya gano'n. So, part of the circle right here. Walang ruler. Kunwari lang guys ha. Ito, ang tawag dyan is... Ha? Ewan ko. So, ang tawag dito guys, pag nakakulay black na line, ang tawag dito is diameter. Na-discuss ko na po yun ang nagkaraan na live streaming. Mga parts of the circle. Sige, mag-solve ka na. Ano yung solve natin? Huwag lang may hirap ha. Then, yung isa na to, ang tawag dito sa parang hindi naman pantay eh. Kaya mo na ba? Drawing lang naman. Ha? Invitation daw. Hindi ko alam. Ang tawag dito sa parang ganito na sa gitna, kalahati siya sa diameter. Ang tawag doon radius.
Radial ang tawag doon kapag radial ang tawag doon kapag marami na po ang radius. Like sample, tatlong radius to, isa, dalawa, tatlo. Radial ang tawag doon. Kasi pag radial, plural form for the radius. Okay? Radial ang tawag doon kasi marami. Pag radial, radial is the plural form. Plural form. Or radius. Kasi marami. Pag radial, marami. Maraming radius. Hindi po radius ang tawag doon. Radial ang tawag doon. As a R-A-D-I-I. Okay? Hindi nyo alam. Okay? So, patapos nun, Hindi nyo alam. radius. Okay. Ay pala yan. Oh, okay, sorry po. Sorry. Yan, radius. Okay na po. Kalahati. Tangent daw sa labas, excited sa apritada. So, tangent daw sa labas, sama sa apritada. Okay, tangent sa labas. Kasi pag tangent pinag-uusapan, nagkakaroon lang siya ng touch in a one point lang pag tangent. Okay? Tama. Tawag dyan, sabi ng apritada, tangent po ng tawag dito. Tangent. Okay? Tapos, pag marami ang radius, isa, dalawa, tatlo, ang tawag dyan, radial ang tawag doon. Hindi radius, hindi po siya radius. Okay? Perpendicular line po saan? Ito po, guys, oh. Ang tawag dyan is perpendicular. Kasi nagkakaroon lang siya ng 90 degree dito, 90 degree dito. Ang tawag dyan, perpendicular. Okay? 90 degree dito, 90 degree dito. Okay? Grade 5 geometry. Madali lang po ito, ano? Nangia. Magagamit po ito sa totoong buhay? Yes naman po. Kapag inaral mo yung geometry, what if pag gumagawa ka ng bahay, may design naman po. Magagamit din niya if I'm sure. Pero hindi naman ibig sabihin ang pinag-aralan sa math is hindi naman po magagamit niya sa totoong buhay. Hindi naman po lahat. Tama. Sino ba ito? Zero na tayo lahat. Okay. Okay daw, okay. Oo, hindi naman lahat. Tama, honey, summer circle. Ikaw talaga, honey. Nagmamadali. Easy lang yan. Okay, engineer kayo. Okay lang naman. Di naman tayo mahilig sa makikipag-competition. Ang mahalaga, kung ano hindi tuturo, yun lang yun. Wala po tayo sa quiz B. Anong engineer kayo? Wala yun. Tama, honey. Summer circle nga. Oh, sabi ko sa'yo, sus, patay ka dyan, sus. Hindi ka naman tinatanong, kuya. Patay ka dyan. Pizza pie. If you go to teach math, magagamit po talaga. O, tama ka, Kaylee. Pag nagtuturo ka ng math, magagamit po talaga yan. Court, tama, Court. Shoutout po kay Joanne, sabi ni Ash. Joanne, shoutout sa'yo, Joanne. Court daw, Court, may kulang. So, pag ganyan, tawag dyan, Court. Sabi daw po ni ano. O, Court daw, Court. Meron pa. Second line. Tama. Parang siyang tangent kaya pinagkaiba nga. Pag nasa, second, nasa loob, pero naka-arrow siya. So, tawag dito, second. Pasensya na sa drawing ko kasi di maganda. Second. Okay? Meron pa ba? Ang oras na, mamaya tinatawag na kayo doon. Okay na po, honey. Sabi na po niya ni Summer Circle. Pag Summer Circle, for example, Di mo napansin yung detention? hindi eh.
Array. Okay, array. Naka-array siya. Okay. Kasi pag second naka-array, pag dito dyan, naka-array din. Kasi pag semicircle tama ka, honey, kailangan po ba triangle lahat? Triangle na lahat? Hindi naman lahat. Depende po sa bilang po, anong tawag dito? Wings. Depende po sa dami. Pwede naman lahat. Pero depende sa dami yun. Atawag ko ng bangka. Okay? Kunwari. Bumabaka, ang aso, bumabaka. Ha? Ang aso, bumabaka. Sandali lang ha. Hindi ka mahirapan magaling dito sa lipat. Ano ka naman muna? Mahirapan ka maglipat. Isutin mo ng bota. Ang aso mo yan. Ayan o. Hawak ka sakit. Dapat. Yung nagsibandas mo. Iba na ka dyan ano o. Iba. Iba yung dito. Pag triangle na pinag-uusapan yan, ang wings, depende po yan. Pwede siya tawagin triangle na pag ganyan lang. Marami po siya. Nakadepende sa problem. Wings. Okay? Para may kulang. Oo, tama. Central angle, tama ka. May central angle dito. For example, ito ang A, ito ang O, ito ang B, ito ang C. So, for example, arc of A, C, and B is semicircle. Pag is, isa lang. Semicircle. Kasi pag semicircle is 180 degree kasi kalahati po siya sa circle natin, okay? Okay, tama ka, honey. So, etong like na to, ang tawag po dyan, etong ganito na to, is all about is central angle. So, pag-uusapan natin yung central angle, yung relationship between intercepted arc at central angle sa susunod na lang po ng live streaming, okay? Mahabang discussion yan, okay? Etong sector na to, yung parang area, like this, parang kunwari ganito, ang tawag dyan, area sector. Kasi pag area, kalat-kalat yan. Parang may ano siya, may kalat-kalat like this. Ang tawag dyan, area sector. Ang pinag-uusapan, like some central angle, let's say, kunwari lang 45 yan. Gawin natin 60 degree. Ang tawag dyan, central angle. Okay? Yan, nagkanya ka na ng 50. Yan. Ah, Nakita mo ba yung invitation na yan? Hindi. Sige. hindi. Kay Russell? Hindi, ito. 250. Ito yung talaga sukli eh. Apply ko to? Oo, sukli mo yan. Grade 10 yan, di ba? Yes po daw. Pero sabi nga daw na nag-ano sa akin ng geometry, grade 9 yata siguro, pero hindi pa sigurado. Kasi, iba kasi yung curriculum sa inyo, iba ang curriculum sa amin. Yung nag-inaral ko nga yan, mga third year high school, okay? Di pa uso niya mga senior high, next week, okay? Perpendicular distance ba yan? Hindi po. Hindi po siya perpendicular distance bench. Ang pinag-uusapan natin is part of the circle, okay? Segment, hindi po siya kasama sa parts of the circle, notification. Next is thank you sa roses. Ang bangong-bango ng rose mo. Thank you po. Ginaya ko lang. Babalik daw yun, sinabi ni Angel. Shhh, umingay. Thank you po, ice cream baby, ice cream yummy, ice cream good. Ice cream yummy, ice cream good.
Baka iba na ko ni yung live stream, baka bawal kasi mag ng marketing advertisement, kaya ganun. Thank you po Cherry Cheese sa pag-send ng ice cream, yummy ice cream good. Pero papasan ako. Yes po, Nexus ito, YouTube account, no? Meriam Flores po, punta ka doon. Yung mga hindi pa napapanood yung mga replay about sa live streaming, pumunta ka na po, Nexus, okay? Follow up natin si Nexus. Yan. Meron po, parts of the circle lang, Nexus, meron po akong parts of the circle, pero summarize lang po to. Nexus, okay? Oh my God! Sirang Susa, good afternoon po, nabuhay ka! Paturo po factoring sa grade 8, sige Wells, mamaya na lang po. Okay, sabi ni Sirang Susa, wait lang ha. Parang master yata sa pagtuturo ni Sirang Susa kasi dati niya professor po yung sa college eh. Para perpendicular, tignan yung line CO. CO, tama, perpendicular po to. Kasi nagkakaroon na siya ng 90 degree. Ano kayo 90 degree to? TD plus 60. 90 po to. Example pa lang yan ha. 90 po to. Okay? Hindi po kay differential equation. Hindi po kay magpaturo po kay Archie's or Sirang Susi. Type niya Sirang Susi. Nagtuturo po siya araw-araw nung gabi. So nagtuturo po siya sa live streaming. Doon kayo magpaturo kay Sirang Susi Kenny. Okay? Wait lang po. CO, tama. Perpendicular to CO. Perpendicular siya. Tapos, tama, AB, diameter. Tama po kayo Sirang Susi. Nagkakaroon na siya ng perpendicular line. Tama yung sinabi mo, Sirang Susi. Wait lang. Screenshot natin. Madali lang naman yung factoring wheels. Basta magpa-practice ng practice. Ang mas mahirap lang dyan wheels, factor out the factoring kapag ang trinomials, kapag ang A is greater than 1, mas mahirap na yun. Masyado matrabaho yun. Tandaan wheels, hindi lahat ang porket ang factoring is factorable. Hindi lahat. Depende po sa given, okay? Hindi po kayo magpaturo po kay Sirang Susi kung may tanong kayo sa differential equation. Mas mahirap differential equation kaysa sa integra, kaysa sa mga derivatives. Hindi ko pa nakaranas yung differential equation. O sige po, segment daw. Pagkakaroon ka ng segment, ano lang naman, figure naman po yan notification. Ito pwede siyang tawagin ng pag-court ang segment. Kunwari, segment, invento tayo, D tsaka E. Segment DE is court. Isa lang yan, court lang po yan. Okay? Thank you po, Kylie. Okay, i-discuss natin is all about inscribed angle and intercept arc. Okay? Tama, honey. Pero may kulang pa ba? Parang may kulang. No, so bukod doon sa semicircle, pag semicircle, ang tawag dyan is major arc. Kunwari lang naman major arc. Pag major, pwede kalahati, pwede wala pa sa kalahati. Bumaba ka muna kasi magbubuta ako baka madali. O, sige. Natawag lang, kunwari, pag major arc, for example, major arc, ano example nun? For example, arc of A, C, and B is major arc. Ito yung example kasi nakakalito na, kaya gano'n. Pag minor arc, for example, AC is minor arc. So, for example na tayo. So, i-discuss natin is scribe angle and intercept arc. An example lang. For example, baguhin na natin yung medyo, po to, summarize po to guys eh. So, for example, ano yung scribe angle? So, mag-drawing tayo ng circle. For example, nandito ka.
So, nagkakaroon siya ng dalawang chord like this. Like this. Kunwari lang, so dalawang chord lang to. So, kunwari, C, D, and E. Okay? Angle of CDE is the triangle, di ba? So, kunwari, inscribed angle na tawag dyan. Kasi nagkakaroon ka ng touch nito like this. Sa edge ng circle na ito. Kasi pag edge, parang ganito, gagawin ka ng distance ng line natin, ng circle natin. Ang tawag doon is inscribed angle. So, for example, segment of CD and segment of DE are chords. Kasi pag chords marami kasi may edge. So, itong given na to, angle of C or angle of, angle of D or angle of CDE are hindi described natin is inscribed angle. Bakit inscribed angle? Hindi po siya central angle. Bakit? Kasi nga, sa definition ng inscribed angle. Kasi pag inscribed angle, dapat yung tuldok niya, which is D, is nandito siya sa nakadikit ng distance ng line natin, yung vertices, which is the point of D. Talaga, dumidikit lang siya. Okay? But inscribed angle. Paano po ang central angle? Nagsabi sa akin ni Hani. Central angle siya, kailangan yung central angle is nasa gitna, kaya na central kaya talaga. Example lang mamaya na natin gagawin. So, angle of D or angle of CDE is inscribed angle. Kung tatandaan natin yung intercepted arc, ano ba yung intercepted arc? So, kung nagkakaroon ka ng arc dito, like this, dalawang point na yan, which is point of C and D. Which is the point of C and E. Okay? Nagkakaroon ka ng minor arc. Minor arc ang tawag na kasi kakunti. Diba sabi nga nila, nagkakaroon ng relationship ng inscribed angle at intercept arc. Ang ibig sabihin ng inscribed angle, kapag ang kabuuan daw ng value ng intercepted arc, it means yung value na to ng inscribed angle is hahatiin mo ng value ng intercepted arc. Diba sabi nga nila sa relationship between the inscribed angle and intercepted arc. For example lang or let's say nasa 120 degree, yung value natin ng arc of CE, hahatiin mo to sa dalawa kasi kung ano yung kalahati ng CE, yung sagot niya will be the value of inscribed angle. Yan ang nakabase lang po sa definition niya. So, from 120 divided by 2, so will be the 60 degree. Yan lang po ang principle niya, guys. Yan lang. So, kailangan i-discuss natin is all about the inscribed angle and intercept arc. Okay? So, naiintindihan mo yung mga discussion ko? Pag hindi, uulitin natin. Ako po ay nalalaos na. Sige. Tubig muna ako, guys. Nalalaos na ako. Asan tubig? Okay, screenshot nyo, guys, ha? Kunwari lang naman, sige, gawin ng formula for the, kasi pag hindi nyo naiintindihan. For example, angle of D na lang, kasi pag D is the middle part lang. Pero depende sa proof mo. Kung ayaw mo ng ganyan, pwede naman angle of CDE is equal to M major of D of CE is kalahati. Parang kulang. Kalahati. Ayun kasi yung base lang po sa formula for the YouTube. Okay? Yan. Kunwari lang. So, yung kalahati ng CE is 120. Pwede mo siya i-simplify sa magiging ano na siya. Sa magiging 60 degree. Yan, sagot. Okay? Sorry.
Nagigits nyo? Bakit naging 60? Kasi nga, sa definition kasi ng intercept arc, yung kabuuan ng intercept arc, pag kinuha mo yung value ng inscribed angle is hahatiin mo sa value ng intercept arc. For example, 120. Ano ba sagot dito? I-divide mo siya sa 2 kasi base na po sa formula. Okay? Gets niya? Pagod na si ate! Sige, start na tayo. So, basahin natin yung mga comments. You could teach me some chemistry lesson po. Hindi na po. Walang pangalan. Ayoko naman ako mag-chemistry kasi hirap na ako sa bansay. Pasensya na. Hi, Awas. Good afternoon po, Awas. Apagod lang ako. Ingat kayo. So, enjoy lang sa panonood, ah. Medyo maingay yan sa labas, kaya nagmamadali. Actually, yung mga kasamaan ko, pupunta po sa birthday. Ako po, ayoko po sumama kasi makama-out of place ako, kaya ganun. Kevin Clark Garillo, wala akong idea about sa mga clock problems. Clock problems sabi, wala akong ganyan sa video. Pasensya na, Kevin Clark ka. Ay, di po marinig. Hindi raw narinig. Ang nangyari? Nilakas ko ng volume. Thank you, honey. Okay na po. Hindi daw, ay, naglalag. Si Dex. Ay, patay tayo dyan. Ulit na naman. Hindi raw narinig. Paano po kapag kailangan ng indeterminate yung measure of the parts of the circle? So, trip mo, honey. I-trip mo, sukatin mo yung angle mo gamit ang protractor. De, charot lang. Depende po sa formula. Yan, honey. Tama. Tapos may given ng isa measure. Di, kunwari, ganito, isa lang measure. Kunwari, 90 degree. Pero yung kabak nito is wala. So, di ba pag kalahating honey, kalahating revolution, pag nasa semicircle, isipin mo, pag kalahating bilog, or kalahating revolution is 180. Pwede mo siya isubtract yan. So, 180 minus 90. Ganun lang yon. Pag isang value, huwag ka na mahihirapan. Sa balikan kita, honey, wait lang ah. Hello, Jingle Bell, hello. So, gate na tayo. So, hindi rinig. Ano ba yan, Mary Ann? So, i-discuss natin is all about inscribed angle and intercepted arc, okay? Water break daw. Pagod ako. Napagod daw si ate. Screenshot nyo ha. Sige, babarahin ko muna ito. Medyo magulo lang po yung mga parts. So, susulatin ko muna yung definition ng, ay, thank you po sa pagpa-ice cream, honey. Ice cream, yummy ice cream, good. Tama na. Nahiya ako. Babarahin ko muna ito ha. Okay na ba? So, ang tanong ni honey, balikan natin yung question. Paano po kapag kailangan ng determine yung i-measure yung parts of the circle? Tika lang. Babalikan natin yan ha. Pero yung mga definition, honey ha. So, buha tayo ng circle. So, ano nga ba ang definition ng relationship between inscribed angle and intercepted arc? Okay? Ano yun? So, susulatin ko po yung definition to isa-isa para mas maintindihan mo yung mga meaning. Okay? Asan na yun? Sulat ko muna ang mga meaning, ha? Itindihin nyo. What is the inscribed angle? Ay, pagod mama magturo. So, meaning ng inscribed angle, inscribe ito. Okay. Sige, magpahinga muna kayo, guys. Ano yung inscribed angle? So, angle
Ito naman yung intersectic arc para mas maintindihan. Para dadahan-dahan. Hindi ko naman pwede pilisan niya kasi pag binilisan ko, baka sabihin niya, wala kami naiintindihan sa tinuturo, kaya sayang lang yung effort, kaya gano'n. Dinadahan-dahan ko na lang. Kaya nirequest ko sa inyo, kung nagets nyo, okay lang. Pag hindi nyo nagets sa tinuturo ko, uulitin natin. Hindi ako titigil hanggat hindi nyo nagagets yung tinuturo ko. Yan ang gustong-gusto ko yung matuto kayo. Okay? Kahit ano mangyari, basta matuto kayo matuto. Ganun talaga, math is hard, but math is fun. Okay? Di ba akong galit ha? Ganun talaga yung boses ko, kaya ganun. Sarili lang. So, ito sa tag-art. Ito yung figure, wait lang ha, para mas lang yung mga figure. Ano yun? Ano yung inscribed angle? Wait lang ha. Ano ba itsura for the inscribed angle tsaka intercept? Ganito yan. Example. So, gagawa naman ako ng bilog. Tinatamad na naman ako magpabilog. Gawa ako ng pambakat ha. Saan ka? Magpakita ka. Oh my God. So ito, gagamitin ko takap ng palamig, kaya gano'n. Kaya huwag niyo husgahan ha. Tinatamad lang ako mag-compass. Ako lang ha. Alex, nasira na tuloy. Warot-warot na ha. Yan. Sensya na. Yun lang yan. So, ano yung itsura for the inscribed angle and accepted arc? So, for example, what if pag ganyan, okay, circle of L. Ang tawag dito may symbol na to is circle of L. Okay? Kunwari lang, nagkaroon ka ng dalawang chord parang ganito. Ano ba yan? Meron yan pinagagawa mo. Hirap pa naman mag-drawing. Ano? Dahil naman ako magpulot. Sample lang ha. Kunwari lang na, kasi hindi naman mga perfect yung drawing ko, kaya ganun. Kunwari lang, nagkaroon lang siya ng coin capital of L. Oh. Di ba sabi nga nila, inscribed angle whose vertex, ano yung vertex? Yung mismong may tusok, may parang patusok pa like this, may vertex po yan. Pag isabihin ng vertex, nagkakaroon lang siya ng tulis, like this, parang tulis like this. Kunwari lang pala ang vertex. Is on the circle, nasa circle, and whose sides, ano yung sides? Ito po yung sides. Sides contain chords of the circle. Yan tawag doon inscribed angle. So, ganito ang itsura ng inscribed angle. For example, ano ba example? Let's say A, B, C. Angle of A, B, C is inscribed angle. Bakit inscribed angle? Kasi base lang sa definition, di ba napapansin mo yung angle? Ano yung capital of B? Di ba yung capital of B mo? Nandito po siya sa location ng H. Pag H, ito yung H. Pag sabing H, para siyang distance ng, nandito sa tuldok sa H ng, or sa distance ng circle natin like this. O, di ba?
Kaya nakadikit po siya. Hindi naman pwede hindi mo ipadikit yung capital B mo. Hindi na po siya inscribed angle. Kaya gano'n. Very wrong po yun. Dapat yung capital B mo, nandito po siya sa nakadikit sa or nakapatong doon sa edge or yung distance ng circle natin like this. Dito. Yan lang tinatawag ng inscribed angle. Okay? For example, angle of ABC or depende sa mag-teacher nyo or angle of B is inscribed angle. Okay? Example lang naman Di ba? Base lang po sa definition niya. Intercepted arc. The arc that lies in the interior of the inscribed angle. Pag lies kasi, for example, interior. Pag sinabi interior, nasa loob of the inscribed angle. Ito yun, parang, ito po yung relationship niya. So, it has end of the angle. Ito na po yun. So, ano example na? Pag sinabi lies, magkakasalubong yung inscribed angle tsaka accepted arc. Yung pag interior, ito example na, yung pinakaloob. Ano example na? So, arc of the AC is intercepted arc. So, sa base lang po sa definition, dahil lang waiting formula lang po ano yung sabihin nun? So, angle of A, B, C, or angle of B is equal to M, parang kulang, is equal to 1/2 M is arc of capital AC. Yan yan. So, ibig sabihin nun, kunwari lang naman. Kunwari, 100 yan. 100 degree yan. Kunwari lang, 100 degree yan, guys. Di ba sabi nga na relationship? Inscribed angle and intercepted arc. So, base lang po sa figure, paano natin makukuha, sabi ni Hani, paano natin makukuha kapag kailangan na-determine yung measure of the parts of the circle? Ito, sample, ito ang nagbigay ng given. Yung arc of the AC is 100 degree. Paano to? Yan ang mas mahirap dyan. Huwag ka mag-alala, Hani, magagawa na pala ng paraan yan, Hani. Di ba sabi nga nila, kung ano yung value ng intercepted arc or minor arc natin, which is arc of the AC, is hahatiin mo sa value ng intercepted arc, which is the AC, i-divide mo sa 2 para makuha mo yung value of inscribed angle. Ito po yung formula. So, ganito yan. Ano yun? So, ano yung value ng natin? Anong value natin ng arc of the AC? Para makuha mo yung value ng inscribed angle natin. So, i-divide mo ito sa 2. Yun. Diba? I-divide mo sa 2. So, 1/2. Ano yung value ng AC natin? Which is 100, diba? So, kayo na bala mag-discard yung mag-simplify. So, I use the cancellation method. Like this. So, 50 yan. Kung anong value yung value ng intercepted arc is hati lang po doon sa value ng intercepted arc para makuha natin yung value of inscribed angle. Kaya gano'n. So, 100 divided by 2 will be 50 degree. Yun lang yun. Dali lang naman Ito may formula para di mahirapan. Yun lang yun. Ito na ito mong sagot for the angle of ABC or angle of B is 50 degree. Lang yun. Kalahati sa 100, 50 degree. Okay? So, basahin natin yung comments, Oh my God. Inom mo na akong tubig. Napagod lang ako. Sige. Ito na po, Honey. So, katawa. May na po, JPHEE. Wait lang po. Tama. Tama si Honey. So pitik kasi kalahati ng 100. Tama. Wala pa ka natin si Honey.
Ngayon, nagit mo na, honey, ha? So, hindi pa tayo tapos dyan. So, kailangan nang malaman yung explanation. Ito may explanation. Ano ka ba explanation for the relationship between intercept angle and intercept arc? Ano yun? Ito yun. Halika rito, honey. Hindi mo na yung mga explanation. Ganun lang yun. Ano yung remember dyan? Kaya ito, tandaan nyo, inote natin kapag if okay, so ano na lang, screenshot niya. Ito yung mga paalala lang. Pag relationship between inscribed angle and intercept arc, if an angle is inscribed, yung inscribed. Ito ang inscribed niya, ito yung value ng inscribed. Ano yun? So, which is the angle of ABC is inscribed angle. Okay, balik muna tayo sa definition. So, if an angle is inscribed in a circle, bilog yan, then the measure of the angle is half. Pag half, kinakapitalize ko na po yan para mas maintindihan nyo. Pag half, kalahati. Then the measure of the angle is half the measure of is intercepted arc. Ano yung example nun? Binaliwanag ko kanina. Which is the 100 degree, di ba? Yung arc of the AC is hahatiin mo para makuha natin yung sagot sa inscribed angle. Oh. Example, 100 degree. 100 divided by 2 will be the 50 degree. Yun lang yun. So, ito yung explanation na paki-screenshot nyo. Okay. No. Wait lang. O sige, mamaya na lang, honey. Wait lang po. Paano po kapag naming ng parts of the circle, medyo nalilito lang po kasi ako doon. 2 ang sagot, iyan 2. Yun lang. Medyo, ang problema nga sa geometry, pero medyo nakakalito siya. Trigonometric equation, nakalimutan ko ng gyro eh. Wait lang. So, alamin natin, honey, ah. Di ba pag ganyan, honey? Ito, 2 chords yan. 2 chords yan, honey. Segment of AB, segment of AB, and segment of BC. Sige, lagyan natin pala tanda niya. Mas pala. 2 chords yan eh. Ito, example no, no? Whose size contain chords? Pag chords marami. Ano example nun? So, ito example nun. So, segment of AB and segment of BC are chord. Tapos nun, ang vertices tulis yan. Magkakaroon ng vertices ito. Kailangan yung angle niya, yung capital of B is didikit dito sa edge or yung distance ng circle natin like this. Pag hindi pa dumikit sa edge or distance ng circle natin, hindi po siya matatawag ng inscribed angle. Matatawag siya ng inscribed angle kapag ang vertices niya is magdidikit siya o magpapatong na siya sa edge. Edge po or
or yung distance ng circle natin. Ang distance ganito, parang line siya like this. Okay? Honey, mamaya na lang po. Center lang ata tama ko doon kasi basta nasa gitna yun lang yun. Ay, hindi na po siya makatatawag ng inscribed angle pag nasa gitna. Ang tawag lang doon, central angle po yan, honey. Kasi pinag-uusapan, center, yung pinakagitna, hindi po siya inscribed angle ang matatawag doon. Ang matatawag lang doon is center angle po yan. So, medyo advanced ka, so i-discuss ko sana sa susunod na live streaming, kaya lang, ganun yun. Wait lang ha. Ano yun? Ayan, yung sinasabi mo, wait lang. Dito ka, honey. Gitnang gitna, hindi naman po siya gitnang gitna, kaya gano'n. Halika rito, honey. Sinasabi mo, center, di ba? Hindi kita ginagalit, gano'n talaga boses ko, ha? Ito yan. Gawa tayo na circle. Sabi mo, gitnang gitna. Dito ka. Gitnang gitna. So, let's say, capital of R. Oh, gitnang gitna yan. Para makagitnang gitnang gusto mo. Pinaglaban mo yung meaning, ha? So, gagawa tayo ng chord like this. Pagkari lang, ha? Let's say, ganito. Hindi po siya inscribed angle ang tawag doon. Ang matatawag lang po dyan is yung central angle. Yan. Gitnang-gitna lang to. Hindi po siya didikit sa edge natin, sa edge or yung distance ng circle natin. So, nasa gitnang-gitna tayo ng circle natin, ang tawag doon, central angle. Pag sinabing central, gitnang-gitnang-gitna. Ay, jeep, wala naman comment jeep. May nanonood lang kasi sa baba, kaya yung tatay ko nanonood, YRB. Sarado kami pinto, ha? Ganito yan, honey. Pag gitnang-gitna yung capital R, hindi po siya matatawag ng inscribed angle. Inscribed angle siya kapag ganito. Gagawa kita ng demonstration na para mas maintindihan mo. Yan, inscribed angle kapag magdidikit yung vertices of R. Vertex, ha? Nagdidikit lang edge or yung distance ng angle natin. Ang tawag din edge. Edge po ito. Or yung distance ng circle. Ito, matatawag po siya, yung capital R, matatawag po siya ng inscribed angle. Ay, tek. Honey, makinig ka. Ayan. Magkaiba ko sa drawing ito. Itong letter R na ito yung nasa gitnang-gitna. Hindi po siya inscribed angle matatawag dito. Ang matatawag lang dyan is, kunwari, angle of R is central angle. Okay, central angle. Mamaya ko didiscuss yung central angle, ha. Pero ang didiscuss ko na is all about is inscribed angle and intercept R. Pag ito, nandito yung R mo sa edge or yung distance ng circle mo, magdidikit lang siya o magpapatang lang siya, tinuturin lang siya, inscribed angle. Okay? Yun yan. Angle of R is inscribed angle. Naiintindihan mo ng honey? Tama, circumference of circle, palapakan natin Pythagoras. Sige, papakita ko sa yung figure, ha. Honey, kung nahihirapan ka. Inscribe po ba, diba, kapag yung vertex po is nasa mismong circumference of circle? Tama ka, Pythagoras. Tama yung paliwanag mo. Tama yung sinasabi mo, Pythagoras. So, yung vertex po is nasa mismong circumference. O, tama. Tama ka, Pythagoras. Palapakan natin siya. Circumference parang distance ng circle natin. Tama ka, tama. So, ayan, honey, naipaliwanag mo na kay Pythagoras, i-backread mo na lang. Okay, tama. Ay, nagalit si honey. Pang college level math naman po. Ito na po. Ano, naiintindihan?
Hindi. Ano, honey? Sige nga, akit ka dito. Anong pinagkaiba ng inscribed angle doon sa central angle? Halika rito. Guess kita. Ikaw magpaliwanag. Okay, wait lang. Ma'am, kailan po ulit maging 90 perpendicular, 90 degree yung two lines na nagbibit sa isang point? Ganito. Jericho, so, ayun lang, maghuhugas daw siya. Ano naintindihan, honey? Honey, nagets mo na ba about sa central angle tsaka yung inscribed angle? Kasi sabi nga daw, ang inscribed angle, yung vertices doon yata nakadikit sa circumference of the circle. Pag circumference, distance of the circle yan. Okay? Pag central, pinakagitna. Wala po tayo doon sa circumference or edge ng circle natin. Nasa gitnang-gitna po siya. So, may nagtanong sa akin, perpendicular daw. Ganito. Dito ang distansya. Iba po pala yung kailangan kong pag-aralan. O yeah, pag-aralan mo to, honey, para slow-slow tayo. Dalawang lines daw. Medyo mahihirapan pa tayo. Dalawang lines. 90 degree. Ganito. Ikaw rin, dalawang lines daw Pag dalawang lines daw, ito ang semicircle, ito yung radius. So, magkakaroon lang siya ng perpendicular in 90 degree po yan. So, ibig sabihin, nagkakaroon lang siya ng dalawang line like this. Ito yung radius, ito yung semicircle, ito yung diameter tawag doon. So, dalawang line po siya. Pag nagkakaroon ka ng dalawang lines like this, which is the diameter of segment of AB at yung letter O, or segment of OC, nagkakaroon lang siya ng ng dalawang lines. Para makagawa ka ng perpendicular lines, which is the 90 degree. Kasi 90 degree to, 90 degree din to. Depende po sa given ng problem, Jericho, sa USA. Okay? Tama. Basta kapag central angle, the vertex is the center. Tama si Pythagoras. Center, pag center, gitna. Pero kapag inscribed, nasa mismong circle. Tama sa mismong circle. At circle nga, pero nandito siya sa circumference. Hindi kaming sinabi mo nung unang ni-explain mo sa akin, di ba? Nasa edge or circumference po ang point ng pinakamit nila. Tama ka, Jericho Asuya. Tama, di ba? Ito po, Jericho, nagkakaroon ng dalawang lines, which is the segment of AB at segment of OC. Para makakaroon ka ng 90 degree or yung perpendicular lines natin, okay? Ito na yan. Start na tayo, honey. Paano kapag magulo na daw ang figure, sabi ni honey? So, bibigyan kita ng problem. Okay? Pero nandito na tayo sa script angle at intercept. So, muna tayo, magsa-slow down tayo, honey, para mas madalis. Pag na-master mo yung mga madadaling question, tsaka yung mahihirap para mas na-master mo na yung discussion, okay? So, burahin ko muna to. So, alamin mo yung mga explanation, guys. Burahin ko muna to. So, magbibigay ko ng madaling example for use sa inscribed angle and intercepted arc. Magbibigay ako example lang. Burahin ko muna to. May sinabi ni screenshot ko nga. Wait lang. Tama si Jericho Asuya, parang maganda yata ang paliwanag ka.
Okay, game na tayo. So, magbibigay ako ng sample, guys, for the straight angle. So, paano? Okay. Nagigilaw na naman ako. So, mamaya natin malalaman yung, yung central angle. Kasi i-discuss ko sana sa susunod na live, kaya lang i-ano ko. Pythagoras. Anong sample nun? So, solve for sample pa lang yan, ha. Ito pinakamadali. So, for the value of x. Okay? Ano yan? Hahanapin natin yung value of x natin. Yung nawawala. So, bilog na naman. Tinatamad na naman ako magbilog. Ayoko lang magbukas, baka magbukas yung whiteboard ko. Ano yun? Dito muna sa madadali, ha. Advance tayo para ganyan. Inscribe to, inscribe lang, ha. Ben, mayroon ka na naman ako. Hindi ako galit, ha. Wait lang, ha. So, pag inscribed angle, nagkakaroon lang siya ng dalawang chord para makabuo ka ng inscribed angle. Pero yung vertices niya, o yung vertex, nandito siya sa, pinagdikit do sa circumference or edge ng circle natin like this. Kunwari lang naman, ha. Hindi pa maganda yung drawing ko, kaya ganun. Yan. Yan. So, ito. An example nun. So, magbigay tayo sa capital A, B, and C. So, may point ka ng point capital R for interior of the angle. Kasi inscribed angle lang naman. Pag interior, paloob siya, paloob. So, itong given. Ang given natin is 48 degree. So, paano natin makukuha yung x natin like this? Paano? Paano nga ba? Sige nga, kung sino nakakalam dyan, paki-comment down below. So for the value of x. Itong given. So, arc of the AC is 40 degree. So, nausapan na natin sa inscribed angle and intersect arc. Sige, sagutan nyo. Nanapit ako ng Yes po, Pythagoras. 1/2 of the intersect arc. 24, galing naman. Palapakan natin si Katingko. Always half of the eye. Tama. Palapakan natin si Katingko. O sige, sino magpapaliwanag dyan? Paalala lang, pag hindi nyo na-gets, ito yung explanation. Basahin nyo na lang yung notes. O, eto. O, diba? May notes ako dito para hindi nyo pahirapan sa sarili nyo eh. Chill lang kayo, huwag nyo pahirapan sa sarili nyo, kaya nagkakaroon kayo ng pressure eh. Pressure eh. Basahin yung mga notes ha. Oh, si Pythagoras talaga, genius yan. Palapakan natin. Tama honey, palapakan siya ni nuggets yung discussion ko. Ito na siya. Sino magpapaliwanag guys? Ito yung given. Ikaw recitation honey, ikaw alika rito. Ay, wala. Hindi tayo makaguess. Wala ba? Wala ba nag-recitation? Kanina pa ako dito, teha. Kanina pa daw. Kakating ko, ikaw. Set cup. Sino mag-guess? Guess natin. Hindi pwede sagot lang. Kailangan ba ipakita yung explanation? Kating ko. Ikaw kating ko. Ay, naka-private account. Pythagoras, ikaw Pythagoras. Matalino ka. Wala ba sa inyo? Arc po to, arc. Wala ba mag-recitation? 24 daw ang sabi. Pero ang galing-galing nyo ninara nyo Okay. Ikaw, Jericho.
Parang alam mo to ah. Guess natin. Wala ba magre-recitation? Next round na. Sige. Wala ba nag-recitation ganito? Sa 24 daw. 24 daw. Palapakan natin. Teka. No to reaction. Honey, thank you po sa pagpa-ice cream. Ice cream yummy, ice cream good. Thank you po, honey. Wala pa mag-recitation? Wala na ba? So magbibilang ko ng 60 seconds. Ano na? Nako, nasa 2.5k na ako. Yeah. Ay, may nag-guess. Teka lang. Kating ko, hello. Teka lang. Hello po, ma'am. Okay, papalakayan natin to. Ano guys, wait lang. Anong sagot mo dito, kating ko? Ano to? 24 po, ma'am. Oh, sige, bakit 24? According po doon sa explanation nyo kanina, yung angle po na x ay half nung intercepted arc. So, 48 divided by 2. So, x is equal to 24 degrees. Wow, palapakan natin. Ang galing mo, Katingko. Very good. So, palapakan natin si Katingko. O, di ba? Magaling explanation, ha? O, di yun. Di ba, baba na kita, Katingko? Very good ka ng estudyante. Ganun lang yun. Di ba? So, baba na kita. So, salamat sa participation. Paano natin maano to? Paano natin may babalik to? Alam, lumiit. Wait lang po. Hala ka, bakit ganito? Sige, thank you. Mag-aaral na mabuti. Teka. Wait lang. Hala. Naku. Ay, tulungan niyo ako guys. Paano to palalakihin? Sino magre-recitation? Wala ba? Wala kasi yung mag-aano eh. Matik talaga. Oh, paano to tatanggalin to? Patulong po at anyari. Gusto ko palakihin yung screen. Wala yung nakalagay yung ano. Yung guess. Wala yung setting dito. Ayun, panel, oh. Switch natin. Okay na, nabalik ko na. Ano, wala na ba? Wala kayo kakasa? Ito na, binalik ko na. So, sabi daw po ni Katingko, pag kinuha natin yung value of x is, i-divide mo yung 48 sa 2. Mga naman sinabi, ito pa yung explanation, di ba? Itindi nyo nang yung nasa notes, di ba? Okay, sige. So, paano? So, kunin natin yung value of, ano natin. Ano nga wala kasi yung value of x natin, di ba? So, x is equal to 1/2. Kasi pag 1/2 kalahati, di ba? So, 1/2 of d, kaya ayusin ko yung camera. So, 1/2 of d measure or small letter m or capital of arc of the AC. Ganito ang pag-format pag susulat yan, ha? Patay kayo sa math teacher niyo, kaya ganun. Kasi equal 1/2. Ano yung value of the m is the arc of the AC is 48 degree. Huwag niyo kakalimutan na may parenthesis. So, simplify. Bahala kayo sa buhay niyo. Kung mag-cancellation method kayo o magdi-divide. Parehas lang naman eh. Sa akin, cancellation method para ako pinamad mag-divide. So, cancellation here, di 24 degree. Tama naman si Katingko. So, ito yung lamang sagot for the value of x natin. Yun lang, sobrang dali! What if yung medyo mahirap na? Ito yung challenging.
Ano nga ni? Naiintindihan mo na? Sige, note nga, note na. Solid geometry, wala pa ako solid geometry. First time ko ng geometry ng discussion ko. Konnichiwa. Hindi ko lang mabasa yung Japanese name mo. Okay, another example ha. Ito, medyo mahirap lang to. Bilog na naman. Takip ng paninda ko, taka yung ginamit ko. Baka yung butasan ng ng whiteboard ko. Ay, ayaw ko talaga mag-compass. Ay, ang likot talaga. Huwag ka man. Okay. So, ano yun? Okay na. Ay, di ako nagdadabog ah. Wait lang. Need ko na rin ng kating ko baka sumabog ng utak ko sa dami ng kailangan pag-aral na maliban sa math. Yan lang. Ako na nag-accountancy ako, honey. Puro kating ko yung iniisip ko kasi gusto ko lang talaga paliguan yung kating ko sa ulo ko. Kaya hirap din ako sa accounting. Di, charot lang. Pinagtarawanan ka ni kating ko, honey. Patay ka dyan. So, wait lang. Another example, guys, ha? Ano yun? So, ano ba naman ito? Ayan. So, D, E, tsaka F. Aray, sakit. Ito, nahanap na naman, value of X na naman. Ayan yung nawawala. Ito yung capital of S natin. So, capital of vertex of S. So, etong given. So, find X if angle of DF, mali, if M arc of the DEF. DEF, so small letter F, so arc of DEF is 295 degree. 295 degree. So, paano ito isa-solve? Sino ba nakakalam dyan? Paki-comment down below. Oh, parang dali na naman niya. Yes po, dik-dik, angle po to, angle. Ang diniscuss po is all about inscribed angle and intersecting arc. Okay, ito yung given ha. Sige. Tingin niyo na lang. Oh, so, find X if small letter M is arc of capital of DEF is 295 degree. Sige na nga, lagay natin ang value nito. DEF natin is 295 degree. Ang dami naman yun. Naiiyak ako sa geometry. Huwag ka na umiyak, kaya nga dinadaan-daan ko na lang, Mikaela. Ganun talaga, mahirap po talaga math. Pero, don't cry na, ipagdasal kita, Mikaela. Halika rito, Mikaela. 65 daw. 32.5. Naku, may hamon dito ah. Ang galing naman ng kating ko. Halika rito, Mikaela. Ilapad mo yung ulo mo. So, Mikaela, ipagdasal kita. Sana lang huwag ka lang umiyak sa math. Sana ka tatalino ka sa math. Sana ka gagaling ka sa math. In the Jesus name. Amen. Favorite subject math. Sige, galingan mo po, dik-dik. Huwag ka lang titigil sa pag-aanan ng pagkukumpyuta. Huwag ka lang titigil. Para, tatalino ka sa math, dik-dik. Dik-dik ka naman sagot mo. Alam mo to? Sikating ko lang nakakasagot. 32.5. Ang galing. Yes po, William Aldanson, may 1/2 po yan. May 1/2 yan.
Di ba sabi nga nila, kung ano yung value ng intercepted arc like this, is kabuuan is 40 degree, at hahatiin mo para makuha mo yung value of insert angle. For example, 40 degree divided by 2, ito yung sagot niya for the insert angle. Alam mo, ayun kasi yung explanation niya. Walang solution rating ko ha. Nasagot ako na din po na una po ako. Sige po, Pils, ikaw, magsumagot ka na. Hindi ka rito, Pils. O, sige, kating ko, ikaw naman, recitation ulit. Ay, ayaw. Wala ba? Very din ni kating ko ah. Hello, Fritz. Hi. Ano, Fritz, ano sagot mo dito? Ang nawawala yung value of x natin. Anong sagot? Para saan magsalita ka na po? 32.5 daw. Sige, balikan kita. Hello, kating ko. Ayos, kating ko. Ako. Kating ko, hello! So, anong value of x natin? Sabi mo, 32.5? Yes po, ma'am. 32.5 po. Explain mo, bakit ganyan ang sagot niya? Bali po dyan sa may problem, yung arc DEF is equal to 295. So, sa circle, meron tayong 360 degrees yung buo. So, yung ibig sabihin, yung natitirang arc DF ay 360 minus 295. So, Sige, minus. arc DF is equal to 360 minus 295. So, 65 degree. 65. Degree. Ayan. Okay. So, Ayun yung magiging DF natin, di ba? and then yung x naman ay half ulit nung intercepted arc. So, x is equal to 65 65 over 2. over 2. Tama. So, 32.5. Ang gawan naman ni Kating ko, palapakan natin siya! Galing ng explanation mo, galing ng discarding mo. Ano, nag-aaral ka rin? Engineering ka rin? Thank you po, ma'am. Ano ba course mo dati? Student po. Student, anong course niyo po? Nakapag-college ka na? First year po. First year. So anong course mo? Galing mo sa mate? Chem-Eng po. Ay, yung galing naman. Kaya pala, ang galing mo sa mat. Palapakan natin siya. Sige, natin natin. So, thank you po sa participation. Bye-bye. Okay. So, galing naman ni Kating ko yung discarding niya. Oo, ganyan. Parang shortcut yung binano lang natin. Palapakan natin siya. So, paano yun? So, tama na yung sinabi ni Kating ko. Parang ganito yan. So, di ba pag itong given is 290 for the angle of, for the arc of DEF. Di ba? So, pero paano yun? Bakit naging 65 yun? Sabi nga ni Kating ko, di ba pag isang revolution or isang ikot is 360 degree? Tandaan nyo isang revolution, one revolution, isang ikot yung is equal to 360. Tandaan nyo, isang revolution is equal to 360 degree. Okay, gets nyo ba? Kung kumanan yung camera. Sige, alis ka na. Okay, ingat ka, Kating ko. Alis na po muna ako, ma'am. Mag-follow na po kasi. Sige, salamat, Kating ko. Follow up niya si Kating ko. Magaling din yan. One revolution, tandaan niyo, isang ikot or isang revolution is equal to 360. Paano natin makuha yung arc of DF? Sabi ni Kating ko,
minus na lang yung 360 kasi pag 360, isang ikot po yun. Minus up yung value of arc of the DEF which is 295 para makuha mo yung arc of DE. So, 65 daw ang sagot. I-double check natin maigi. Kailangan yung 65 mo plus yung 295 mo para maging 360. Parang isang ikot lang naman, di ba? Thank you, kating ko. So, pag chinatin niya, 295 plus 65 will be 360. Okay? Pero, may kulang pa. Hanapin natin yung value of x natin. Di ba sabi nga nila, kapag kabuuan daw ng value of intercepted arc is hahatiin mo sa dalawa para makuha natin yung x natin, yung inscribed angle. So, sabi nga daw, 65 divided by 2 is 32.5. So, ang sagot, 32.5. Yun lang yun. Pero, pag formal yung ganyan. Diyos ko, di ko pa naman alam ang one reserve ng Shigagi, kaya naman pala di ko masagutan. Yun lang yung lang naman yung Johnny. Honey talaga. Honey, gumising ka sa totohanan. Honey, tandaan mo, honey. One revolution or isang ikot ng circle natin is, tandaan nyo, is 360 degrees. Paano, honey, yung tatanungin kita? Paano one half revolution is 180 degrees? Kaya kalahati ikot, kaya ganun. Natanong mo ko sa iyo, honey, Pag kalahati revolution, 180 degree. Pag isang ikot, one revolution is 360 degree. Bakit ganyan? Explain ko sa inyo. Nagkaroon tayo ng given which is yung arc of DEF which is 295. Bakit naging 65? Kasi 360 degree, isang ikot lang naman, minus 295 will be the 65. Pag i-check natin is, para makabuo ka ng isang ikot for the 360 degree, ipa-plus mo to. So, 65 degree plus 295 degree will be the 360 degree. Yun. Checking lang po yun. Naka-advanced learning tuloy ako sa example mo. Thank you, honey. Sabi ko sa iyo, slow lang muna, wag lang bibilisan. Kasi pag binibilisan ko, baka sabihin mo, ako masasisi na hindi nyo naintindihan sa discussion ko. Kaya dinadahan-dahan ko lang, sana man lang, mag-gets mo yung discussion ko. So, palapakan natin si honey. Okay, tama naman yung sinabi ng ganito. Pero pag ganyang format ang pag-compute, pag nakikita niya ma-teacher niya, let's say, tama. So, x equal to 1/2 is m, small letter m, is the arc of the DEF. Yung sanagot natin, which is 65. Kasi kukunin na natin, paano natin makakuha ng x natin, wala namang value of DF natin. So, pasalamat kasi kating ko. May nayos ng 360 sa 295, 65, ito yung makukuha natin. Para malaman natin yung x natin, magkakatapat siya, ahatiin namin sa dalawa, di ba? D, arc of the DF. So, yun naman yun. Yun naman nakasimple. Dali-dali naman. Very easy naman yan. Ang dali-dali para sa inyo. Kaya ganyan. Bahala na kayo mag-simplify dyan. 65 divided by 2. Naka-decimal point niya. Hindi po pwede fraction niya. Okay? Thank you po, Jolly Boy. Honey, kakumpisa ko lang, honey. Nag-start na po ako nag-live is 2 o'clock. Wala pa ako alauna, kaya ganun. Grabe ka naman, honey. Okay, 32.5 degree. Pag walang degree yan, malian talaga sagot nyo. Kailangan, pag degree, naka-angle yan, okay? Hindi po pwede mawala ang symbol or yung units is degree. Pag wala yan, lagot kayo sa math teacher nyo, patay kayo. Huwag kakalimutan, kailangan need po talaga units natin will be D. Yung parang bilog ng parang maliit. Ang tawag dyan, angle po yan. Degree po yan. Yung tamang sagot yan. Sige, lagay ko na nga yung sagot. O yan, lagay mo sagot dito po yung trip nyo. Hindi ko na nilalagay yung mga bio kasi medyo nakakalito na. Binabox ko na kayo. Okay, another example tayo, guys. Sheesh! Thank you po, Jolly Boy. Sira na ata sipoy ko. Ay, ayusin mo na lang, honey. O kaya bumili ka ng bagong cellphone. Mahal po kasi magpagawa, kaya ganon.
another example guys. Para mas enjoy naman. Halaka. Dali-dali na naman. Ito medyo magulanan. Medyo challenging na to. Wait lang. Yup. Ito na, example muna tayo guys. Pero bago po na mag-example, kailangan may skills po kayo about sa side triangle. Okay? Pasabugin mo na utak namin, te. Grabe ka naman. Okay, so alam familiar po kayo sa side triangle. Advance lang naman para alam nyo. Okay? So, burahin ko muna to. Natapos na natin to Burahin ko na yung notes So, ano yung center angle? I-discuss ko sana sa susunod na live. I-advance ko na lang para alam nyo. Ano yun? Ano ba yung center angle, ma'am? Pag sinabi center, gitnang-gitna. Pinaka-gitna, okay? Ano yun? Hindi niya alam ang center angle. Ano ba yan? Or mana yung kaalam-alam sa mundo, kaya ganon. Ano daw yung center angle? Sige, ganito. Pero, i-discuss ko na po yung sa live streaming. Kaya lang, i-advance ko na lang. Ayan, Mary Ann, ano ba yan? Ano nga ba ang central angle? Ganito yan. So, ang central angle kasi parang ganito. Kunwari lang yung central angle, parang ganyan Pasensya ka na sulat ko So, kunwari pag central angle pinag-usapan, let's say ganito. Gitnang-gitna, hindi kaya gitnang-gitna. So, capital of F is the vertices for the central angle. Kasi gitnang-gitnang-gitna. Pasensya na sa drawing ko kaya gigit na ko lang kaya gano'n. Yan. So, pag central angle po kasi yan, ito yung central angle. Central angle. Central angle. Pag sinabing center, gitna, kaya nga central angle. Kung naman ito. Ano mangyayari sa vertices niya? Which is the vertices of F is nasang gitnang ng circle natin. Gitnang is the middle part, okay? Kailang ulit light mo after nyo. So, sa next day po, honey, di ba November 10? Baka November 5, magkakaroon ulit ako ng light for the part 2 of the central angle and then sa arc sa susunod na lang, okay? Ito, summarize lang po ito para alam nyo. Di ba yung capital F mo, which is the angle of F, is 90 degree. Bakit? Kasi, di ba, pag ganyan, nagkaroon ka ng dalawang radius. Ibig sabihin parang pa-L. Pag pa-L yan, guys. Hi, thank you po sa pag-send ng Hide Me, Hector. Palapakan natin si Hector. Tama ka, William. Pag center po ba, wala na pong 1/2? Wala na pong 1/2 yan. Wala na pong 1/2 yan. Pag central angle, wala namang gaganap ng 1/2 yan. Okay, makinig pa maigi, makinig na maigi. Ano nga ang central angle? Ganito yan. Kapag ganyan, parang pa letter F ang angle, naka 90 degree yan. Pag sinabi mong mark nito, 90 degree yan. Diba, sabi daw ng mga explanation, kung ano yung value of the central angle natin, ganun din sa intersect like arc, nagkakaroon ng relationship, di, pares din ang value ng intersect arc doon mismo sa central angle. Di ba makapareho? Yan lang yan. Ulitin ko, yung value ng central angle natin, ganun din the same lang po sa value of intersect arc. Halos the same lang siya. Wala magaganap ang 1/2 kaya itindihin mo lang yung explanation. O sige na, susulatin ko na parang hindi mo maintindihan. Ito yung explanation note niya, note. So paalala lang the measure
kinakapitalize ko na, parang alam nyo ah. Wala po 1/2 yan, walang 1/2 yan ah. Ginuhit ko na ah. Ganun yang yun. Ganun lang yun. Basahin mo na yung mga explanation para hindi nyo maintindihan. Is, ganun lang yun. Ano ba yan? Maria, napakadali, dali lang yan. Dali lang naman yan. Oh my God! O, diba? Sige, capitalize ko lang nga para mas ano na. Wait lang wala. Ito, the explanation ha. Okay. Okay, gugitan mo na to ha. Ito, the measure of the central angle of the circle is equal to the measure of the intersect. Ayan na nga, pares na nga, basahin yung explanation Hindi naman kayo, gets nyo yung central angle at yung relationship between central angle and intersect arc. Note nyo. Basahin nyo. Hello, guys, hello. Ano, gets nyo? Ito yung central angle, guys. Central nga. Ano ba yan? Ito example naman. Pag hindi nyo na-gets, ulitin natin. Example. Bilog na naman ulit. Naka-central angle si capital F. F na naman. Wala. Ito. Gitna. Yan, ito central angle. Kaya central angle, gitna So, ito ko yung value ng yung central angle, which is the 100 degree. Ganun doon sa intercept part, which is the 120 ulit. Hindi, pares din. Kaya magkapares. At yung din yung explanation. Direct variation. Sige ba letter K? Wait lang po. Ayan yun, sige. Picturean nyo. Okay? So, ito yung 120. Sample lang naman, ha? Kunwari, yung A, B. Out of the AB is the 120 degree. Yan, di ba yung mga, ano ba yung mga, direct variation ba? Kasi pag direct variation ng letter K, kailangan straight line po yan. So, gagawa ka na ng ganito. Cartesian K, parang like this. Pag direct variation, straight line po to. Direct variation. Pero ang natandaan ko is the D, wala po siya magaganang variant. Letter K. Naka-straight line po yan. Pag marami kasing word problem about sa mga direct variation. Kasi medyo nakalimutan ko kung saan yun Sa algebra po yan, letter K. Let's say wait lang. Diyan ka muna sa triangle lang, may nagtanong sa akin. Tanong ko lang po kung ang segment po ay raday nung point na nasa gitna po. Paano makukuha ang M? Ganito. Wait lang Raday. Example lang naman Raday ba? Ito, honey. Sample lang. Raday daw, raday. Paano? Kunwari, ganito, tuturuan kita, ha? Oh my God, honey. Raday, pag sinabi raday, marami ang mga radius. Example, ganito. Raday pala, For example lang, ito yung raday Ito, letter F. Ito yung mga raday, which is the A. So, ito yung sample. Ito yung radius, which is the segment of A, F, and segment of F, B, R raday. Raday ang tawag doon.
Sa paano? At yung, di ba, pag nag-letter L siya, gitnang-gitnang is letter F, naka 90 degree yan. So, ibig sabihin, kung nawawala dito yung segment or yung arc of the AB is nawawala. Nawawala daw ang arc of the AB. Di ba, pag central angle, kung ano yung value of central angle natin, ganun din sa value of the intercepted arc is pareho ang value niya. The same lang po siya. Ganun lang yun. So, kung ang AB mo, kung ang triangle mo is AB, kung ang triangle mo is capital F or yung triangle, mali pala. Slow down. Kung ang angle mo is F or yung angle is AFB mo is 90 degree, aray ko, sa kadadali. Eh di yung AB mo, di same lang din, di ano lang, the arc of the AB mo is 90 degree din, di same na, kasi naka-central angle naman siya, halos parehas naman siya, di yan gano'n. Ganun lang. Ganun lang yun, honey, o, di same lang po siya, di ba? No? Di ba sabi nga nila, pag central angle in a relationship between intercepted arc, the measure of the central angle of the circle is equal. Pag sinabing equal, pareho. To the measure of the intercepted arc. Ito, pares na ito, pares na ito. Gets mo ba, honey? Yun! Ano mo na ang tubig, ah? Ay! Oh my God! O, na-naintindi ba na, honey? Central angle, value ng central angle, ganun din ng same ng value of interceptor. Ay, kasi nagkakaroon siya ng relationship, paano ang value natin? Ang pinagkaiba nga yung inscribed angle and intercept ay hindi na po pares yan. Hahatiin mo sa dalawa yan. Okay? Naintindi mo na, honey? Ma'am, graphing method naman po. Graphing method? Sige, ano? O, diba? Paano what if mas marami na ang mga lines, may hirapan ka, madaming triangle yan, may hirapan ka rin, honey. Kailangan, marunong ka rin mag-observation at marunong ka rin mag-analyze, honey. At ikalat mo yung mata mo. Kasi pag nagduduling-duling ka, nalilito ka sa mga letters, talaga may hirapan ka. Just make sure talaga, honey, is mag-practice, mag-observation, at syempre mag-practice, mag-compute. Okay? Graphing methods, ano ba graphing method? Marami. Example, yung slope-intercept form, Prito Tinola. Sample lang, halika rito, Tinola. Inscribe. Ang inscribe po kasi, ganito yan. All hell Lalash. Ay, ganda na ng username. Favorite ko yung itong character si Lalash, nasa Code Geass. Ano yung ibig sabihin ng inscribe? Pag inscribe po kasi, for example, sabi na ng inscribe, at inscribe, angle of the ganito. A, O, B. Is the inscribe of angle. Pag sinabi inscribe, or the word inscribe, di ba yung vertex of capital O, ibig sabihin, nagdidikit po siya sa circumference or yung distance ng circle natin. Yan ang tinatawag ng inscribe. Pag interpreted, let's say ito, yung interpreter type arc, intercepted arc, nagkakaroon ng arc kasi hindi po siya magkaparehas yan. Lalash. Okay? Interceptor, ito yung interceptor. Kasi nagmamatch po siya, kaya gano'n. Naiintindihan mo na, lalash. Iba naman ang inscribed angle. Pag inscribed angle, lalash, gitnang-gitna po yan, yung lalash. Pero pantandaan, pag inscribed angle, hindi po siya magkakapareho. Let's say 45 degree yung intercepted arc natin is 45, is hahatiin mo sa dalawa yan. Di ba 45 yan? Magiging, so magiging 2, 24.2. 24.5. I'm not rich.
22.5, kunwari lang. Kasi hati, 45 45. Kung kasi pag latch, pag intercepted, pag inscribed angle, isa intercept arc, pag na relationship, ibig sabihin nyo, itong kabuuan ng value ng intercepted arc is hahati mo sa dalawa para makuha mo yung value of inscribed angle. Yan na kasi yung explanation niya, yung relationship, okay? 22.5, tama ka, Erling. Kapag central angle latch, pag for the word central, ibig sabihin gitna. For example, nandito ka, ganito, gitnang-gitna talaga si vertex capital O. Kasi gitnang-gitna naman. Di ba, pag nandito sa 22.5, ganun din sa intercepted arc is 22.5. Paras naman ang value kasi naka-central angle siya, latch. Naitindi mo na, latch. Nagets mo, latch? Nagets mo na, latch? Pag inscribe po, yung vertices na capital O natin, magdidikit po siya sa circumference or yung edge ng circle natin. Kaya nga inscribe. Kapag intercepted, nagkakaroon siya ng arc, parang ganito. Yung nagmamatch lang po yung N ng point natin, which is ng A and B. Yan na tinatawag ng intercepted. Okay? Okay na. Kaya napalapakan natin si latch. Tandaan nila, ha? Inscribed angle, itong value ng intercepted arc is i-divide sa 2. Kalahati sa 45 is 22.5. Iba namang ang central angle. Nadadabog. Kapag central angle relationship in intercepted arc, pares ang value ng intercepted arc, ganun din sa value of central angle. Kasi pares naman. Okay, tabalpakan natin si latch. One hour and 49 minutes na, malapit na. Okay, so, sige, nakaintindihan mo yung mga central angle. Nakaintindihan mo na. So, mamaya magbo-word problem na naman tayo. So, ganito, pag central angle in the relationship between the intercepted arc, sa susunod na yung streaming na. Kasi, para may skills naman kayo, para may alam kayong idea about sa central angle, para maintindihan mo, di ba? Circle is my favorite topics of the mathematics. Okay, Miguel. Galing-galing ni Miguel. Sige, Miguel, explain mo nga. Bakit naging yung magkapareho ng arc natin sa inscribe, at interpreted arc natin, doon mismo sa angle natin ng vertical of, vertex of F. Halos pares naman siya kasi naka-central angle naman siya, di ba? Oh my God, may problem. Segment AF, AB, AC, AD, and AF inverted of A. What is the measure of each of the following? Hoy, saan picture yan, honey? Saan mo na lang, honey, ka rito. Ito messenger ko, honey. Mag-send ka ng picture. Wait lang. Ito ba, honey? Wait lang. Saan picture yan, honey? Kaya na sa picture, di na yung may sasend yung picture. So, ito, message mo ako, i-PM mo ako sa messenger, honey, yung floors. PM mo ko doon, PM mo ko doon sa messenger, Sasagot natin yan. Honey, pakitype na lang, okay? Ayan. Messenger mo na lang, Ito yung messenger account ko, yung floors. Medyo mahirap yung spelling. Magtatay na. Nakakita naman ng honey. Sige, i-type mo ko to sa messenger, Buburahin na natin mga problem. Nag-gets niya yung inscribed angle tsaka yung central angle. Pag hindi, magpapakpis ako. De, charot lang. Sige, buburahin ko naman ito mga example, Para may idea kayo.
Wala na ba, guys? Oo, kasi si Honey kasi nagtatanong, Lelach. Baka naka-picture yan, Honey. Kasi hindi natin ma-send yung picture do sa TikTok, TikTok Messenger para message kaya ganun. Oo nga eh. Wait lang. Oh, madami. 2, 4, 5. 5 raday. Oh, ano yun? Wait lang. Oh, sige, okay na ha. I-BBM kita. Ano natin? Sige, so, itindi niyo yung mga meaning kasi mamaya sasagutan natin mga mapakahirap na problem about sa mga inscribed angle and intercept. Okay? So, huwag kayo aalis dyan ha. Magbabalik muna ako. Sige, huwag kayo aalis dyan for the part 2 of the live stream. Sige, ingat kayo ha.